Mga kapatid, JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito kasi sinasabi ng mga na iba na nalabag daw ho etong ICC Rule 59, no? It's been violated. Ito yung tungkol doon sa pagka merong naaresto, ano ang dapat na gawin. Okay? So sinasabi nila ay dapat daw si Digong ay dinala sa korte. Yun rin man sinasabi ko dati. Dapat dinala siya sa korte. Okay? Kasi yun ang nakasulat dito sa ICC Rule number 59. Pero ang tanong, bakit hindi na po siya nadala nung isang araw? O kahapon, nung isang araw nga, nung siya po ay naaresto. Diba? Ngayon, ang sinasabi po ng mga DDS, ang mga nakakausap natin, dahil po diyan ay ku-questionin yan sa korte, dun sa the Netherlands, sa ICC mismo na hindi nasunod ito. Bakit? So, they will be working on the technicalities. Yan. At para mapalaya si Duterte because of technicalities. Okay? Ngayon, tingnan nyo ha. Ito yung Article 59. Ito yung kanilang ibinabala ngayon kasi. Etong part na to. Yan, na hindi po ito nasunod. Okay, so ito yung Article 59 ang sabi, arrest proceedings. So, ang pinaka-main talaga nito nandito sa ikalawa. Sa 3, yan. Sabi rito, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Okay. So, first gusto ko lang din pag-usapan natin saglit. Ano ba yung tinutukoy nila rito na custodial state? Yan. Etong si custodial state. So, kung saan po na-aresto yung tao. For example, katulad nung nangyari kina Alice Goo. Diba? Nung na-aresto etong sina Alice Goo dun sa Indonesia, so ang custodial state, walang iba kung hindi ang Indonesia. Okay? Pero sinasabi rito ng ICC, kasi hindi naman ICC yung doon ang nagpahuli sa kanila, gobyerno ng Pilipinas Ni-request natin sila sa Interpol. Humingi tayo ng tulong. So, ang sinasabi rito, ay pwede raw pong mag-apply ng interim release. Ibig sabihin, pansamantalang kalayaan o kaluwagan. Okay? Habang dinidetermine pa yung pag-surrender sa kanya. So at the end of the day, iso-surrender pa rin siya. Pero bibigyan siya ng kaluwagan o ng kalayaan. Number 4, in reaching a decision on any such application, the competent authority in the custodial state shall consider, yan, depende raw po sa gravity ng aligasyon, shall consider whether there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release and whether necessary safeguard exists to ensure that a custodial state can fulfill its duty to surrender the person to the court. So, dito sa atin, nung nahuli si Duterte, hindi ba't ini-insist nila, hindi po nila in-insist na dalhin siya sa, dalhin siya sa korte. Ang ini-insist nila, dalhin siya sa hospital. Diba? Bakit doon sa hospital siya gusto nilang dalhin, hindi doon sa korte? Na kung saan po pwede daw siyang humingi ng temporaring kalayaan. Diba? Yun ang sinasabi rito. Pero, kasi sinabanggit dito, kung meron daw po, ang requirements dyan. Kung merong urgent and exceptional circumstances to justify. Katulad ng emergency. Okay? May sakit. May sakit. O kaya naman, hindi, sabi ni Article 59 only applies if we are still member of the ICC. Alam nyo, that's debatable.
Okay, that's debatable yan. Kasi we're talking about arrest. So na-aresto siya sa bisa ng ICC warrant of arrest? Yes, it is. It was. Doon siya na-aresto. Diba? And therefore, mag-govern ito ng Article 59. At saka, yung sinasabing ito ay hindi applicable, that is under the interpretation lang naman din ng iba. So ngayon, pero ito maliwanag na maliwanag kasi inaresto sa bisa ng warrant of arrest nila. So kung sasabihin natin na ito hindi applicable, then we might say yung warrant of arrest is not applicable, right? Eh applicable yun eh, may bisa yun. So therefore, ito nag-govern din. Pero makinig kayo maigi. Sinasabi rito, meron daw po yung arestadong tao, merong karapatan na mag-apply doon sa competent authority ng custodial state para humingi ng pansamantalang kalayaan. At obligasyon ng estado na yan, ng custodial state dito ng Pilipinas, na siguraduhin yung safety. Okay, na hindi siya makakatakas, hindi siya makakasibat, hindi makapambubudol, no? At kailangan meron pong urgent. Okay, merong urgent po and magkasama urgent na, kailangan exceptional circumstances pa. Oh, halimbawa, kailangan madala sa ospital kasi may sakit o sumama yung pakiramdam, 'di ba? Parang may mga sintomas ng stroke, may sintomas ng heart attack, 'di ba? Yung mga ganon. So, sinasabi ni General Torre, ang ginawa nila, ipinasok nila pati ECG, ipinasok nila sa loob. Kaya ang sabi niya, "Sir, kung dadalhin namin kayo sa ospital, kung ano yung gagawin sa inyo doon sa ospital, ano yung gagamitin sa inyo, yun din ang gagawin ng mga doktor doon. Itong mga doktor na to, ganoon din ang gagawin sa inyo. At ang mainam pa, right on the spot, if you need, nandun na yung mga doktor na susuri sa'yo. Dinala na nila, pati pang ECG. And ang result is, wala pong urgent and exceptional circumstances to justify interim release." Okay? So ito pa. Sinasabi rin po nila na dapat daw po, yun sa korte, ay, doon daw po sa korte, sa competent authority ng custodial state, ito daw po ay questionin doon kung valid ba yung warrant of arrest, gagamitin ang batas ng Pilipinas. Mali po yun. Sinasabi ko nga sa inyo, pag sinabi natin na na ito ay applicable lamang kung tayo po ay member pa, ibig sabihin, wala rin palang bisa ang warrant of arrest. And therefore, invalid yung pagkaka-deliver sa kanya. Diba? Oh. Ang sabi po rito, "It shall not be open to the competent authority of the custodial state to consider whether the warrant of arrest was properly issued in accordance with Article 58, Paragraph 1A and B." Okay? So, ibig sabihin, si competent authority, hindi po niya saklaw para tignan na tama ba yung pagkaka-issue ng warrant of arrest ng ICC. Bakit? Kasi local court yung paggagamitin ng korte rito, ng judge dito eh. 'Di ba? Hindi pwedeng gamitin ng judge dito yung batas natin, i-apply dito. Kailangan nagawa ng ICC yung mga requirements para mag-release ng warrant of arrest. Magkakaiba kayo ng patakaran. Oh. Sinabi ng Korte Suprema, ginamit nila yung Article 127 ng Rome Statute nang sinasabi, kahit na po tayo yun nga lang sumulat tayo para umalis, no? Tayo po ay hindi po nawawala, hindi po tayo nare-release doon sa ating obligasyon sa ICC na makipagtulungan. At kung tayo man po ay opisyal na, nakalas na, hindi na member ng Rome Statute o ng ICC, pinananatili nila ang kanilang karapatan na mag-imbestiga sa mga kaso na nangyari po nung panahon na naging member ang isang estado hanggang sa panahon na opisyal na itong kumala sa kanila o opisyal na ang ginawang pagkalas nito a year after nang magpadala ng sulat sa SecGen ng United Nations, katulad na nangyari sa atin. So that was na November
17 or 18, 2019 yung official date na hindi na tayo member. So hanggang November 1, 2011, starting noon hanggang March lang 2019 tayo. So yung mga kaso na iniimbestigahan po dito, ang sabi ng Korte Suprema in their 15-0 decision nung 2021, pinablish nila ng July 2021, ay may obligasyon ng Pilipinas ayon doon sa Article 127 ng Rome Statute. May obligasyon tayong makipag-cooperate sa anumang investigasyon na nasimulan ng ICC. Kaya naman po, ang sinasabi ng ating presidente naman, hindi kami makikipagtulungan because hindi na tayo member. Di ba? Pero, ang tanong ng marami, bakit pati yung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC? Kailangan nating tulungan sila. Hindi po natin tinulungan ang ICC. Si ICC po ang humingi ng tulong sa Interpol. Then, dahil member tayo ng Interpol at yun ang pagkakamaling malaki ni Duterte, hindi niya kinalas ang Pilipinas sa membership nito sa Interpol. And therefore, walang magawa ang Pilipinas kung hindi arestuhin si Duterte. Dahil po sa ating obligation doon sa doon sa Interpol, not because of the ICC. It's just that ICC ang naglabas ng warrant of arrest. Diba? Katulad din ng request natin para mahuli sila Alice Goo, si Interpol ng Indonesia ang humuli sa kanila at siyang nag-turn over sa atin. So si custodial state, ang Korte ng Pilipinas kahit si Korte Suprema ay walang kapangyarihan. Ginagalang po ng mga korte natin, ng judicial system natin, ng judiciary, ang mga international laws. Okay? Ginagalang po nila yan. Bahagi yan ng mga sources ng ating mga batas, bahagi po yan ng proseso ng ating mga batas, ng ating judiciary. Okay? So, ang sinasabi rito, the pretrial chamber shall be notified of any request for interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial state. So, si pretrial chamber pa rin ang in control dito. No, sasabihan sila na merong request, anong gusto nyong mangyari, di ba? So the competent authority in the custodial state shall give full consideration to such recommendations. So hindi po yung request lang ang titignan nila. Ang titignan talaga nila in full consideration is kung ano ang recommendation ni pretrial chamber, including any recommendations on measures to prevent escape of the person. Diba? Kasi primary dyan, itatakas yan kapag pinalayas nyo so paano gagawin nyo dyan? So magre-recommend sila. Sige, kailangan kapag yan pinalaya ninyo, bantay sarado yan, naglalakad yan, 2 meters, diba? Dapat paikot ang mga bantay. Tragis, parang wala ka rin kalayaan. So mga ganun ang recommendation nito, yung bahay niya, yung mall niya, lahat ng gusto niyang puntahang lugar, hanggang nasa ilalim siya ng pansamantalang kalayaan niya. Yang ibig sabihin kasi ng interim release, ito po yung habang hinihintay yung surrender. Okay? So hindi ho nila kasi in-insist Ang gusto nila mangyari, i-shortcut nila na ma-hospital. Ito yung hinahabol nila, urgent and exceptional circumstances. Kaya nga pinipilit nila, may dala na silang sariling doktor. Naalala nyo ba? May bit-bit silang sariling doktor. Correct. Itatakas nga nila. Diba? So ngayon, ang sabi rito, including any recommendations on measures to prevent escape of the person before rendering its decision. If the person is granted interim release, the pretrial chamber may request periodic reports on the status of the interim release. Ito usually nangyayari ang ganito kapag yung tao ay naaresto sa ibang bansa. Tapos ayaw siyang papasukin, ayaw siyang kunin ng sarili niyang bansa. Walang pakialam sa kanya. Okay, so kung sino yung nakahuli, siya yung bahalang magbantay. And then once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court ASAP. Okay?
So kung sino yung nakahuli sa kanya, yun ang gagasto sa eroplano. Okay, ta-transfer siya ron, ibibigay siya. Okay, so sinasabi nila na yan ay nalabag. Isa pa, sabi nga ni Sam Gray dito, isang netizen, sabi niya, I think they are not a flight hazard, so regular passenger flights should be fine. The case of Digong, however, is very different. Authorities need to act quickly to extradite him before the fanatic North Koreans gather enough numbers to infiltrate Villamor Air Base. Kasi nga po, nung araw na yon, may mga post na sa FB, occupy the runway. Hindi dapat makalipad ang eroplanong magdadala kay Tatay Digong. And even Kitty Duterte posted the whole picture of the airplane. Hindi lang sinasabi na na harangin niyo yung eroplanong 'yan. Pero what's that for? 'Di ba? Anong purpose doon? Ayun, sabi rito, the government surely doesn't want a situation where his followers attempt to rescue operation akin to that of a Mexican cartel leader. This issue must be addressed immediately before it escalates into a national security threat. Spending such amount was justified kasi napakalaki ho. Daan-daang dolyares ang halaga. Pinost yan ni attorney Wilfredo Garrido. Yan. Kilala ko yung tao na yan since 2008 pa, nagko-call center ako. He was living in California. Parang nagpapagaling siya noon ng sakit sa puso. So, nakausap ko siya noon while I was working in call center. Yan. Nickname yan is Daddy. Daddy Garrido. Okay, so yun ang binabanggit dito. No? Tama rin naman, di ba? Kasi isa sa mga rito, kailangang ma-actionan. So yung sinasabi, meron kasing post ito, tingnan nyo sa interview ni pangalan nito, ni Karen Davila. Sinasabi nga nila, hindi raw po yan sinunod kung nagkakamali. Mali ho. Sabi ni kanina ni General Torre, ng taga DOJ, nagiging inconsistent etong mga Duterte. Kasi ipipilit nila ito, tapos sinasabi nila na hindi na applicable sa atin ang rules ng ICC. Kasi hindi na tayo member ng ICC. That is estoppel kung tutuusin. Bakit? You're getting inconsistent from what you claim. 'Di ba? Inconsistent ka na eh. Dapat pag sinabi mong hindi tayo member, do not avail this. 'Di ba? Excuse me. Ganun yung nila, yung nagiging pagtatalo nila ron. Pero again, hindi rin naman kasi nila in-insist. Siguro na-realize na rin nila na napaka-useless naman. Kasi kasalanan din po kasi nila. Imagine nag-create sila ng urgency na alisin sa Pilipinas agad si Duterte. Bakit? Sa labas ng Villamor Air Base, dumumog yung iilang pirasong mga Duterte supporters. 'Di ba? Sa parte ng Mindanao, nag-create na ng commotion, nagtipon-tipon na yung mga tao. 'Di ba? Tapos tong mga vloggers nila, mga social media influencers nila, tinitrigger na yung mga tao na mag-EDSA, mag-rally na, i-rescue na natin si Duterte. 'Di ba? Lusubin na yung Villamor Air Base. May mga ganun na sila. So, kahit po dalhin pa yan sa competent authority, napakalimitado ang gagawin po ng korte sa kanila. Si pre-trial chamber pa rin. So, sa madaling salita, si pre-trial chamber ang makakapag-desisyon dito na kailangan pa bang dalhin ka ron pero magkakaroon ng kaguluhan. 'Di ba? So, ang mangyari dyan, alisin ka na namin kaysa mag-create pa ng kaguluhan dyan sa Pilipinas. At yun na nangyari kay Duterte. At no choice tayo. Kailangan natin siyang ilipad kahit nagagastos tayo at gumastos na nga tayo ng napakalaking halaga. Malay nyo, libre yun kasi yung aeroplano pag-aari daw ni RSA. Di ba? Sir, totoo ba ang gastos ng gobyerno ang pag-stay ni Digong sa the Netherlands? Ewan ko. Hindi, gastos nila yon. Gastos na ng korte. Kasi unang-una, tingnan nyo hindi na tayo member. Paano pa tayo magiging
magiging tawag dito, obligado sa paggagastos. 'Di ba? Obligado tayong gumastos ng pera sa kanila sa ICC while we are still members. Pero kung hindi na at sila naman yung nag-i-insist na hulihin siya, sila yung nag-issue ng warrant of arrest rather than granting the request of the Marcos administration for principle of complementarity. Edi sila na po yung gagastos doon. Pwede na rin umangal ang Pilipinas doon na, teka, bakit kami yung gagastos? Hindi na kami member. Yung mga monthly dues or yearly dues dyan, di na kami kabilang. Tapos yung gastusin doon sa taong inaasunto ninyo, hindi na kami kasali doon. In fact, sinasabi namin, i-grant nyo na yung principle of complementarity. Si PBBM nag-request niyan eh. Merong request niyan ang Marcos administration noong early days ng admin. Kaya lang, ang nangyari, dininayan ng ICC. Hindi tayo nanggagastos diyan. Sabi ni Sir Carlos, why evoke Article 59 take refuge when you did not recognize ICC? That's right, di ba? Syempre, alam nyo na kung saan po makakalusot. Kasi yung habol na lang po nila talaga kahapon dito is yung isang araw is the emotional appeal sa taong bayan na it is the people's decision. Kumbaga, inaabsuelto ng sambayan ng Pilipino si Duterte. Kaya ngayong clamor na kahapon ay nung isang araw, walang kasalanan si Tatay Digong. At kung may kasalanan siyang nagawa, ganun yung sabi nila noon diba? Dito siya dapat litisin. Yung mga ganon. So, hindi nga lang umubray, hindi nga lang nangyari yung gusto nilang mangyari. Alright?